Ngayong gabi sa reunions, umaasa na lang si Tatay Jesus sa kabutihang loob ng mga nakapaligid sa kanya. Nag-aalala kami, baka nag-aalala na rin yung kanyang pamilya. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya umuwi? Ilang araw na rin kasi siyang halos sa lansangan na nakatira sa loob ng tumirik niyang sasakyan. While on the way to Baguio, nasira ho itong kotse ko. And dito na ako sa Pusurubio. Sa paglipas ng mga araw, naging palaisipan sa mga pulis kung meron nga bang sasaklolong mga kaanak sa matanda. Hanggang kailan ang pagdurusa ni Tatay Jesus sa paghihintay sa mga mahal niya sa buhay. Ulila ng araw sila kung tutuusin ang magkapatid na Emmanuel at Emily. Wala nang ang kinalakhang ina, pumanaw pa kamakailan ang kanilang ama. 32 taon nang nakalilipas nung huli nilang nakapiling ang kanilang ina. Nung pagkamatay ng tatay ko, saka ko lang na-realize na kahit pala hindi ka lumaki sa magulang mo, ang importante, meron ka pa ring magulang. Ang higit na ikinatatakot ng magkapatid, maaaring nasawi raw ito sa huling pagputok ng bulkang Pinatubo. Naalala ko din nanay ko dun sa Pinatubo, parang sila ng lahar doon sa Pinatubo. Naalala ko din nanay. Abangan ang maramdaming pagtatagpo ng mga anak na iniwan at ng inang pinangambahan ng patay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Siyam na taon nang nakararaan mula nung pumutok ang Mount Pinatubo. Pero ang magkapatid na Emily at Emmanuel, ramdam pa rin ng kanilang kalooban ang dagundong ng bulkan. Palaisipan pa rin kasi sa kanila kung nakaligtas ba o nasawi ang kanilang ina na si Aling Rosalinda. Tonight, GMA News and Public Affairs presents a 1-hour special documentary on Pinatubo. June 1991, naganap ang isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan, ang Mount Pinatubo. Just to show you the volume of lahar that came down this way, look at this. I'm now standing in front of a row of houses now buried in several meters of lahar. Tinatayang bilyon-bilyon ang mga napinsalang infrastruktura at ari-arian. Mahigit 2 milyong mga residente ang naapektuhan. 800 sa mga ito namatay. Ang magkapatid na Emmanuel at Emily, magpahanggang ngayon, nangangamba pa ring nakasama sa mga sinawing palad ang kanilang ina, si Aling Rosalinda, na nakatira noon sa Angeles, Pampanga. Kaya kapag nakikita ng magkakapatid ang isa pa ring bulkan, ang bulkang Mayon, minumulto sila ng alaala ng kanilang ina. Naalala ko din nanay ko dun sa Pinatubo, parang sila ng lahar doon sa Pinatubo. Naalala ko din nanay. Hindi ko iniisip na namatay siya o ano. Basta umaasa, ganun. Kahit ngayon. Ngunit hindi lang sila basta nawala ng komunikasyon sa ina. Ang katunayan niyan, bago pa man pumutok ang Pinatubo, iniwan na sila nito dahil sa kanilang ama, 32 taon na ang nakakalipas. Yung tatay daw namin, masyadong babaero. Tapos, sinasaktan niya nanay ko. Tapos yun, kaya umalis na lang nanay ko kaysa mamatay siya sa bugbog ng tatay ko.
Kaya iniwan kami doon kay Mamay, Mama Esther. Sana kita, tapos hindi na kita maagi. Hindi ka na mag-agi. Si Mamay Esther ang tumayo nilang ina. Parang tunay ko na silang anak. Di mi siya indapigturi na sa ibang tao. Kung ano man ang kaano ninda, nandiyan ako. Sasabihin ko sa kanila, huwag ninyong gawin, masama yun. Ang tunay na ama naman daw ng magkakapatid, inabando na rin daw sila. 20 years old na ako noon, bumalik siya sa amin. Na-aksidente lang siya, na ano yung paa niya. Saka siya bumalik sa amin. Tapos nung gumaling naman siya, umalis naman siya, nag-asawa siya ulit. Sa kahirapan ng buhay, hindi na pag-aral ni Mamay Esther ang magkakapatid. Siguro kung nandito ang nanay ko, tatapos din ako ng pala. Ang trabaho ko ngayon, kargador sa pier, yung hanap buhay ko. Nagbubuhat ng simento, sukal, bigas, ganyan. Look ng kopra. Sa kagustuhan ni Manuel na maranasan ang magkaroon ng isang kumpletong pamilya, maaga siyang nag-asawa. Hindi niya naman pinapakita sa akin na pero na parang tinatawag sa akin na kung nararamdaman niyang lungkot, hindi niya nakita yung nanay niya. Si Emily naman, tila pareho raw ang sinapit sa ina. Pangalawang asawa ko, pag nag-aaway din kami, lagi kami nag-aaway, nananakit din siya. Kaya lang, sinabi ko na kasi sa sarili ko na kahit titiisin ko na lang para sa mga anak ko. Hanggang nitong nakaraang taon, pumanaw ang kanilang amang si Mang Angel dahil sa hypertension. Nung pagkamatay ng tatay ko, saka ko lang na-realize na kahit pala hindi ka lumaki sa magulang mo, ang importante, meron ka pa ring magulang na nandyan. Mula nung nawala ang kanilang ama, lalo silang nasabik sa pagmamahal ng isang ina. Ngunit nawala ni Emily ang kaisa-isang sulat ng ina na may address nito. Kaya sa panawagang ito na lang daw sila umaasa. Ma, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana dumating ang araw na magkita-kita tayo. Makita kita, mayakap, masabihan ng mama, ganon. Sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Patawad ko na po kayo na sana makita ko na kayo na. I love you na. Kahit mamatay na ako, makita ko na siya. Parang anak ko na siya. Ang tagal nang hindi nakita siya. Hanggang mga aking na lumaki, kami na nagpaano sa kanila. Sinakripisyo ang buhay sa sa kanyang anak. Pero buhay pa nga ba talaga si Aling Rosalinda? O baka kasama nga siya sa mga sinawing palad ng Mount Pinatubo? Ayon sa records ng COMELEC, isang Rosalinda Abenya ang kasalukuyang nakatira sa Angeles, Pampanga. Ngunit hindi rin nila masabi kung buhay pa ito o patay na. Gandang araw po, excuse me. Tatanong lang po namin, kuya, kung saan po itong 3rd Street, Abacan. Ito po, Abacan. Abacan na po ito. Saan po yung 3rd Street? Hindi niyo po alam. Okay, salamat ho. Ay, magandang araw po. May kilala ho ba kayong Rosalinda Abenya? Ay, saan po? Yung ano na yun, no? Yung baba na yun, yung bahay na yun. May pintuan Na nakabukas. Kanila na ho yun. Salamat ho, ah. Nay, magandang araw po. Kayo po si Rosalinda Abenya. Tatanong lang po namin kung meron po kayong mga anak po na matagal na pong hindi nakikita. Meron. Ano pong mga pangalan po nila?
Si Emmanuel at saka Emily. Gano'n na po rin yung katagal silang hindi nakikita? Na 32 years. Taliwas sa ikinatatakot ng magkapatid na Emmanuel at Emily, nakaligtas pala sa pagsabog ng pinatubo ang kanilang ina. Nung pumutok ang pinatubo, punong-puno ng buhangin yung bubong namin. Tapos, akala ko katapusan na ng mundo. Lalaki ng yung mga, ang inuulan, buhangin. Pagkatapos, pumasok yung lahar doon sa namin, sa kwarto namin. Lahat ng gamit namin nalubog. Kapal yung magpumukha ninyo, ito pa rin babae pinagmamalaki mo sa akin. Tuturuin. Bakit? Hindi mo ba alam yung asawa na to? Kaya ka pala pinagtan ng asawa mo eh. Pangit ka. Sinisisi ko yung tatay nila si Angel kasi kung hindi naman siya ng babae siguro, hindi naman kami magkakahiwalay. Minsan parang sumuko na ako sa buhay. Minsan nga, lumungoy na ako nun sa dagat eh. Gusto nang malunod. Minsan, uminom na ako ng kung anong likido. Gusto ko na talagang wakasan yung buhay ko. Kaya sabi ko, pag nakaalis ako dito, hindi na siguro ako babalik. Uy ate, saan makasabi? Trabaho tayo sa Pampanga. May nag-iya sa akin na naging dalawang estudyante na nag-aaral sa Aquinas University. Hindi naman nila alam kung anong trabaho natin doon. Sabi niya para magkaroon kami ng pang-tuition kasi kulang yung pang-tuition namin. May? Sila? Ay, Rosa, kumusta kayo? Dito na nga siya nagdesisyong iwan ang mga anak sa poder ni Mamay Esther. Nakasakay ako sa train, iyak ako ng iyak. Tapos, pinananalangin ko na lang na sana huwag sumumpong yung sakit ko sa sikmura kasi may ulcer ako. Hindi raw biro ang naging buhay ni Aling Rosalinda dito sa syudad. Nariyang namasukan siya bilang waitress. Pero tiniis daw niya ang lahat ng yun. Hindi ko na rin naisip na umuwi kasi siyempre uwi ako doon. Wala rin akong sa mga anak ko, wala rin akong gagastusin sa kanila kasi wala rin. Tsaka ayaw ko na makita talaga yung tatay nila kasi sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Hanggang sa muli siyang nag-asawa at nagkaroon ng bagong pamilya. Una, mabait siya, mapagmahal, tsaka yung mga anak ko, siyang nagpalaki. O ano pang hahanapin ko ron? Lagi na lang siya nag-iisip eh. Yun nga na sabi ko, kung gusto mo talaga silang makita, huwag kang tumigil sa pagsulat. Sulat ka lang ng sulat. Sa 9 na sulat na ipinadala ni Aling Rosalinda sa kanyang mga anak sa Bicol, tanging ang anak lang daw ni Mamay Esther na si Aida ang tumutugon sa mga ito. Magugulat ka siguro dahil ako ang sumagot sa sulat mo. Ayaw kasi ni Manuel at Emily. Wala, nalungkot. Kasi ayaw nilang sagutin yung mga sulat ko. Dahil siguro nagtatampo sila sa akin. Kaya ayaw nilang sagutin yung sulat ko. Ngunit wala raw anumang hinanakit sa puso si Aling Rosalinda. Napatawad na raw niya ang dati niyang asawa. Mahirap naman magkimkim ng sama ng loob habang buhay mong dadalhin. Siyempre, lalong sasakit yung dibdib mo. Sana nga lang daw, mapatawad din siya ng kanyang mga anak. Sana maintindihan nila yung pinagdaanan ko. 2 bagay raw ang nagpapaalala kay Aling Rosalinda sa kanyang mga anak. Una na riyan, ang larawan ni Emily. Ito na yung natitirang picture ng anak ko, si Emily. Para hindi siya mawala. Pinakakayamanan ko na yan. Habang nandito siya sa akin, hindi siya mawawala. Pangalawa, ang pagkaing balut. Kasi nung nandun kami sa Legazpi, yun na lagi namin binibili. Mga anak ko gustong-gusto nila yun. Mama, punta tayo sa bili tayo ng balut, ganyan. Kung pwede nga lang daw niyang balikan ang nakaraan. Makita ko lang sila, masaya na ako. Yun ang pinakamasayang, yun na siguro ituturing kong pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Makita sila. Kinabukasan,
Isang magbabalot ang kinuntsaba namin para sorpresahin si Aling Rosalinda. Kalakip ng mga paninda niyang balot ang isang liham. Bili tayo ng balot. Pabili. Pabili. Magkakano yung balot? 12 lang, ma'am. Pabili ng pabiling 2. Ilang saglit lang. Kasabi na yun yung madadadalumdum ka, no? Sandali. Ako makain. Aling Linda, higit pa sa mga alaalang ito ang hatid namin sa iyo. Dahil ngayong araw maglalakbay tayo sa lugar na matagal mo na hinihiling balikan. Ang bayan ng Legazpi, Reunions. Salamat. Kikita ko na rin yung mga anak ko. Masayang masaya. Sana magkita na kami ng mga anak ko. Tanging panahon na lang ang hihilom sa mga sugat ng nakaraan. Handa na kaya ang mag-iina na ibaon sa limot ang hapdi at kirot na nilikha ng namayapa nilang padre de pamilya. 12 oras naming tinahak ang daan papuntang Bicol. Gabi na nung balikan namin ang barangay Pigkale sa Legazpi City. Dinala namin sina Aling Rosalinda at Edwin sa bahay kung saan niya huling iniwan ang nooy mga musmus pa niyang anak. Iba na yung lugar. Grabe na. Lalaki na ng bahay. Dati ang mga bahay dito, mga kubo-kubo lang. Ayun, may natatandaan ka daw dyan. Ha? Wala. Wala? Oo. Wala. Kasi yung bahay ni na Mamay Esther noon, yung sahig niya tabla tapos mayroon siyang hagdan. Kaya hindi sa kanya ito. Maya-maya pa, dumating na ang may-ari ng bahay, kasama sina Emmanuel at Emily. Ay, si Mama! Mau, ito na sila ito. Sige, Manuel. Kapatid mo, si Edwin. Ay, Diyos ko, nagpilingan po kita. Oo, nagkita tayo. Kala ko galit kayo sa akin. Hintayin ka magbalik. Si Mamay. Diyos ko, Mamay ko. Kumusta ka na? Yaon dyan si Bagsi. Balik yun ta. Si Papay, dahil ko na inabutan na ko. Ma, napatawad kahit ano pang nangyari sa atin. Wala kaming sama ng loob sa'yo. Salamat naman, anak. Pinapatawad kita kahit wala ka namang kasalanan. May talaga ng anak ko. Diyos ko, mga anak ko. Ganun din. Si Papa mo, kahit sana... Patawad na kita, Nay. Tagal na kitang hinihintay. Salamat, anak. Maraming salamat. Si Papa mo, hain na. Ha? Diyos ko po. Kang July. Kang July. Paano naghilang? Hilang. Ano, high blood? Ay, Diyos ko. Pareho pa lang kami.
Diyos ko. Kaya pala permi kong nakapapangaturugan. Permi kong nakakaturugan dahil minsan sarong Domingo dahil ako nakakaturog. Permi ko siyang narurumduman. Kaya pananday na pala siya. Nagpaliwanag rin si Emily kung bakit hindi nila sinagot ang mga sulat ng kanilang ina. Ako nakabasa noon, tapos binigay ko sa asawa niya, tapos pinabasa sa kanya. Akala ko siguro, hinanap ko, sabi ni Diyos, yung asawa niya, nawala daw. Sabi ko, hindi ko na inano, tapos sabi ko sayang kasi bala ko rin naman sanang sagutin yun. Kaya lang, pinabasa ko muna sa kanya. Nakilala rin ni Aling Rosalinda ang manugang at mga apo niya kay Emmanuel. Ako po si Jocelyn. Jocelyn. Ikaw, ito ang aking apo. Ito ang aking apong mapugi, si Jomar. Ako po si Emmeline. Emmeline, na maganda. Ikaw? Jumalin. Galing. Okay na, masaya na si Mama. Okay na yun. Masaya na sila eh. Masaya na rin ako para sa kanila. Kasi kuya ko yung mga yan, tsaka ate, di ba? Talagang mabait ang Diyos talaga sa amin. Kasi gumawa siya talaga ng paraan para magkita kami ulit. Tsaka si Mama yung nag-alaga sa kanila. Nakita pa kami buhay. Totoo po pala yung sinasabi nila na kagaya po nung si Papa namatay. Sabi nila pag may umaalis, may bumabalik mas pa. Kaya siguro, yun ang pinakamagandang regalong binigay ng Diyos sa akin. Magkita kami ng nanay ko. Kaya ngayon, nakita ko na siya. Masaya na. Nakita ko kapatid. Kinabukasan, dinalaw ng mag-iina ang puntot ng kanilang namayapang padre de pamilya. Huwag ka nang mag-alala. Kahit ano man ang naging kasalanan mo, matagal na yun, nakalipas na. Ngayon, nandiyan ka na sa piling ni Lord. Sana masaya ka na dyan. Matagal na kitang pinatawad. Dalawang taon man ang nasayang sa buhay ng mag-iinang Aling Rosalinda, Emily at Emmanuel, handa na raw nilang bawiin at punan ang mga pagkukulang ng kanilang nakaraan. Dahil napatunayan nilang walang kamalian na hindi kayang iwasto ng kapatawaran. Stranded sa Posurubio, Pangasinan, ang 56 anyos na si Tatay Jesus. Ang kanyang nasirang sasakyan, nagmistulang boarding house. Sino na lang ang sasaklolo sa kanya sa mainit at maalinsangang daan? March 8, 2010, isang text message ang natanggap ng aming programa. Di umano, isang matandang lalaki raw ang isang linggo ng stranded sa kanyang sasakyan sa mismong harapan ng Posurubio Police Station sa Pangasinan. Kahit di pa kalat ang liwanag, dali-dali naming pinuntahan ang nasabing lugar. Hello? Bakit po? Lolo, sa ano po kami? Sa reunions po kami sa QTV 11. Opo. Nawawala daw po kayo? Saan po kayo papunta? Sa Baguio ko pumunta Baguio. Kasi may house kami doon. Ngayon, while on the way to Baguio, nasira ho itong kotse ko. And dito na ako sa Posurubio. I got stranded. I still don't have the money. I had the money but got parang stolen. Siya raw si Jesus Gomez, 56 years old. Ilang araw na raw niyang binabakuran 24/7 ang kanyang sasakyan.
paano po kayo kumakain? And I have a girl that stays in Poso Rubio Station. She's police, I think, or some secretary. Ngayon, she gives me a hand feeding me, like for example, giving me lunch, kind of food. Kunyari, mga gulay, you know, mabait naman siya. She provides me with food. Naisipan namin na ipaalam na sa inyong tanggapan dahil kung hindi ako magkamali, pang-8 araw na siya ngayon na nandito. Kaya nag-aalala kami, baka nag-aalala na rin yung kanyang pamilya. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya umuwi? Ilang araw na namin kinukonvince na kung meron din lang naman siyang pamasahe pa uwi, kinukonvince namin na mag-commute na lang at iwanan na lang yung sasakyan. Pag kakain na kami dito, instead na kami kakain minsan, binibigyan na namin sa kanya. Tapos tubig, yan. Pag breakfast, kape, kung ano yung breakfast namin dito, pinapahatiran ko siya. Kasi ayaw niyang bumaba, wala daw magbabantay ng sasakyan niya, dadaan daw yung marami siyang reason. Nadadaan yung kapatid niya, baka hindi daw siya makita. Bali, dito po naliligo si Jesus Gomez na taga Marikina City. Ano po yun, sir? Araw-araw or may time lang po? May time po siyang kung maligo, ma'am. Kung gusto niya pong maligo, basta pumupunta na lang po siya rito sa CR namin at naliligo po siya. Pag gusto niyang bumaba, lalabas siya, sandali lang. Nahihirapan kasi siya maglakad. Parang mild stroke na siya. May gagamit siya sa CR namin. Pero minsan doon na siya umihi. Buksan niya lang yung pintuan. Sa aming pakikipag-usap kay Tatay Jesus, nadiskubre naming minsan na pala siyang na triple bypass operation at na mild stroke. Dito, kami naman ang bahagyang nabahala. Hindi kasi biro ang alinsangang dala ng El Nino at baka bigla na lang mag-collapse si Tatay Jesus sa tindi ng init ng panahon. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagpaunlak sa amin ng interview. Humingi kami ng permiso na makita ang kanyang driver's license. Dito namin nalaman na siya'y tiga San Roque sa Marikina. Pero ang kanyang lisensya, expired na. Habang patuloy naming hinahalukay ang pagkakakilanlan kay Tatay Jesus, isang pulis ang nagbato sa amin ng balita. Di umano, tumawag ang kapatid ng matanda at sinabing susunduin na raw nila si Tatay Jesus. Alas 9 ng umaga, sa kalagitnaan ng pakikipanayam namin kay Tatay Jesus, nakarating sa amin ang isang balita. Parating na raw sa Poso Rubio, Pangasinan ng kapatid ni Tatay Jesus para siya'y sunduin. Nagpasya ang aming grupo na hintayin ang mga susundo di umano kay Tatay Jesus. Nais kasi naming masiguro na ligtas siyang makakabalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Papunta na raw sila rito. Magagaling sila ng Marikina mga 2 to 3 p.m. Andito na po sila. 2 to 3 p.m. Opo. Sino-sino daw po yung mga kasama? Misis niya at saka kapatid po niya. Makalipas ang halos 8 oras, dumating ang isang lalaki. Binuksan ito ang hood ng sasakyan ng matanda. Siya raw si Gary Gallinero. Family friend daw nila si Tatay Jesus. Balikan na ano po kayo ni Tatay? Parang family friend. So yung kuya niya, pinadala kami dito. Sino po kasama ninyo? Mother ko, nandiyan.
Hindi naman daw nawawala si Tatay Jesus. Sa katunayan, nakuha pa raw nitong umuwi ng Marikina para ibalita sa kanyang kapatid na nasiraan siya ng sasakyan sa Pangasinan. Kailan po ninyo nalaman na nandito po siya? 3 days. Umuwi siya sa Marikina. Kailan po kayo nakatanggap ng tawag mula sa police station po? Hindi kami ang tumawag. Kayo po mismo? Oo, kasi sinabi niya na sa Posurugio Police Station daw siya. So siya mismo nagbigay ng details. Kinoffer po namin. Hindi, nakauwi na siya. Tapos bumalik, hindi nagpasabi na babalik dito. Yun ang nangyari. So ang sa amin, kung malabo, papatawing namin yan hanggang Marikina. Siyempre, masaya at magiging normal na takbo ng buhay ko. Kasi ngayon, abnormal eh. Ayoko maging abnormal ang buhay ko. Mas masarap sa bahay namin dahil meron akong privacy ron, meron akong mas mahirap ang public. Pakikailaman pa naman ako kung sino-sino mga tao dyan. Sa aming pagbibigay atensyon sa kalagayan ni Tatay Jesus, kampante kami na wala na sa peligro ang kanyang kalagayan. Panatag na kami sa kaalamang nasa piling siya ng mga taong malapit at kakalinga sa kanya. Narito ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Julius Cesar Vicencio, si Jambert Lopez, tinatayang 17 years old, si Marco Thomas, 12 years old, natagpuan sa Masinag Market, Antipolo City, si Bernard Thomas, 10 years old, si Joshua Thomas, tinatayang 14 years old, BP at bingi, huling nakita sa Santa Mesa, Manila, si Estin San Juan, 16 years old, si Rex Thomas, 16 years old, si Romilin Avillandres, 31 years old, huling nakita sa Sucat, Parañaque. Si Hilda Asiao, 25 years old, medyo makapalang kilay. Si Hervacio Arellano, 87 years old, 5'4" ang taas, may puting bigote at balbas, at medyo manipis ang buhok. Huling nakita December 21, 2009 sa Bacoor, Cavite. Si Maria Angelina Mortos, 1 month old. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 469 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends